ang ating kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating pagtitipon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kinalulog tayo, kinupuri ka na, kinapupuri ka na, kinasasalamatan ka namin, kinamo. Panginoon Diyos, yarihan sa lahat, sa isla,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang ay minarapat mong tawagin iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang mga natitipon ngayon sa ngalan mo ay magpitagan, magmahal at makasunod sa iyo upang sa iyong pagtataguyod ay makarating sa pagkakamit ng iyong pangako sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang propetang si Ezekiel ay nakakita ng isang kasiyasiyang pangitain ng tubig na dumadaloy buhat sa templo at nagbibigay buhay maging sa mga patay na katubigan. Sinasagisag ng tubig na ito ang biyayang mula sa banal na buhay ng simbahang siyang buhay na templo ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaabusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo niya'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwan. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang pamayanan ng mga sumasampalataya na itinatag ni San Pablo sa Korinto ay binabagabag ng iba't ibang uri ng kasamaan at pagkakawatak-watak. Sa kanyang unang liham sa kanila, ipinaalaala ng apostol sa kanila at sa atin na ang bawat Kristiyanong pamayanan ay isang buhay na templo ng Diyos. Walang sino man ang dapat sumira sa kaisahan at kabanalan nito sa pamamagitan ng iresponsableng dasal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid, at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang mapatunayang may karapatan kang gawin ito? Tumagon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito pong nakaraang linggo, ang atin pong simbahan ay sinalakay ng magnanakaw. Noong pong Martes ay pumasok at kumuha ng mga gamit na mahal din naman ng halaga. At nagpahinga ng 1 araw at bumalik nung Huwebes at
Kinuha pa yung hindi niya nakuha nung nakaraang araw. 2 beses na sumugod at kailan kaya babalik? Minsan mapapaisip ka, bakit may mga taong ganyan mag-isip? Hindi na nga magandang nakawan ng kahit sinong bahay, pero kung ang nanakawan mo ay ang tahanan ng Diyos, abay, wala na yatang takot. Nung mga nakarang linggo sa St. Peter's Basilica naman, may isang lalaki na ibinaba ang kanyang pantalon at inihian yung altar ni San Pedro. Minsan, yung mga ganitong gawa ng mga tao, para bang gusto nilang mang-insulto sa mga nananampalataya. Pero sa katotohanan, ang kanilang iniinsulto ay ang Panginoon. Ang pagnakawan ng simbahan, ang gumawa ng kalapastanganan, ang hinahanap mong maging kaaway ay hindi ang mga kaanib ng simbahan, kundi ikaw ay naghahamon mismo sa Diyos na siyang nananahan sa kanyang simbahan. Kaya kung sa atin tayo ay nagagalit sa kanyang pangyayari, ano pa kaya ang Panginoong Hesus? Napakinggan natin sa Ebanghelyo kung paanong nagalit siya nung ang mga tao ay nagtitinda ng mga hayop sa loob ng templo. Ito'y kanyang pinalayas. Ano kayang saloobin niya sa mga nagnanakaw sa simbahan at gumagawa ng mga kalapastanganan? Malinaw yung pahayag ni San Pablo sa 2 pagbasa. Anong sabi ni San Pablo? Parurusahan ng Diyos ang magwawasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos. Mahirap makipag-away sa kapwa-tao, pero mas mahirap pag ang kinakaaway mo ay ang Diyos mismo. Parurusahan ng Diyos ang magwawasak sa kanyang templo, ang mga taong sumisira sa simbahan. At yan ay isang magandang pagninilay at aral sa ating lahat, na ang simbahan ay pinangangalagaan mismo ng Diyos. Diyos ang nangangalaga at ang Diyos din ang makikipaglaban alang-alang sa kanyang simbahan. Kaya nga, ang hamon ni Kristo sa kanila, sabi niya, gibain ninyo, sirain ninyo ang templo at muli kong itatayo sa 3 araw. At ang tinutukoy niya ay ang templo ng kanyang katawan, na si Kristo mismo ang magbabangon sa kanyang simbahan sa kabila ng mga paggawa ng kasamaan ng mga tao. Maganda yan na pagnilayan din natin. Sabi nga ni San Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Ang simbahan pala ay hindi lang ang mga pader na nandito at ang bubong. Higit sa lahat, ang simbahan ay ang mga mananampalataya. Tayong mga nabinyagan kay Kristo, sabi ni San Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Ang Diyos ang nananahan sa atin. At sabi nga natin kanina, kung paanong si Kristo lagi niyang ipagtatanggol ang kanyang simbahan, si Kristo ang ating tagapagtanggol. Si Kristo ang ating tagapagsanggalang. Kung may mga taong gustong sumira sa atin, si Kristo ang kanilang makakalaban. Kaya nga, para sa atin naman na nananampalataya, mahalaga na pahalagahan natin ang simbahan. Bakit? Kasi sabi nga dito sa Ebanghelyo, ang tinutukoy ni Kristo ay ang kanyang katawan. Ang pagpapahalaga sa simbahan ay pagbibigay galang sa katawan ni Kristo.
At hindi ba pag tayo nangungumunyon, yan ang tinatanggap natin. Sinasabi sa atin, katawan ni Kristo. At sumasagot tayo, Amen. Na ang pinapahalagahan natin ay ang katawan ni Kristo na tinatanggap natin. At tayo din ay bahagi ng kanyang katawan. Kaya bilang mga mananampalataya, bigyan natin ng tamang pagpapahalaga ang simbahan sa buhay natin. Hindi lang yung paglalagay ng mga palamuti para maganda yung simbahan. Higit sa lahat, ang magpapadali sa isa simbahan ay kung tayo'y mamumuhay ayon sa aral ni Kristo. Kasi yan ang magdadala sa tao papalapit sa simbahan. Kung yung mga nagsisimba ay sila mismo yung gumagawa ng mga kasamaan, binibigyan natin ng karapatan yung mga tao na lapastanganin ng simbahan. Kaya wag natin hayaan na mismo tayo sa sarili natin ay maging dahilan kung bakit ang ibang tao ay magkakaroon ng masamang pag-iisip sa simbahan dahil sa masama nating sinasabi at ginagawa. Bigyan natin ng tamang pagpapahalaga ang simbahan sa pamamagitan ng pamumuhay ng tama para tayo mismo ay magpatotoo sa kabanalan ng simbahan. No? Ang simbahan ay banal sapagkat si Kristo ang kanyang ulo at tayo naman na kanyang katawan ay nagsusumikap mamuhay katulad ng ating ulo na si Kristo. Kaya siguro sa araw na to, maganda natin pag-isipan yan. Sabi nga sa Salmo, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na ang dagat, ang bundok, mabuwal. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Pero sa bahagi natin, sa parte natin, ay kailangan din naman isabuhay ang aral ni Kristo. Sa ganung paraan, hindi lang natin pinapaganda ang simbahan ng mga palamuti. Higit sa lahat, pinatotohanan natin ang simbahan sa tama nating pamumuhay at pagsunod kay Kristo. Hingin natin sa Diyos na katulad ng tunay na mga Kristiyano, magi tayong mapagmahal sa simbahan at gumagawa ng kabutihan. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nagbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo'y nasa tahanan ng Diyos kung saan tayo ay nag-aalay ng ating panalangin. Kaya't buong lakas loob nating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Na ang buong simbahang Katoliko ay tuwinang maging isang malinaw na tanda ng katapatan sa Panginoon at palagi ang tagapagpaalala ng kahalagahan ng pagsamba. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Na magbunga ng maganda ang pagtatanggol ng Santo Papa, mga obispo, at lahat ng mga namumuno sa karangalan ng tao at kalayaang panrelihiyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na ang mga tagapangasiwa sa paglikom ng salapi para sa mga parokya at samahang panrelihiyon ay makaisip ng malinis na pamaraang hindi maipagkakamali sa pagbibilit pangangalakal ng mga sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na alalahanin tuwina ng lahat ng mga nagsisimba ang kabanalan ng lahat ng lugar ng pagsamba at umasal ng nararapat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga intensyon na kaalay sa misang ito at para sa kaligtasan ng lahat sa panahon ng bagyo at sa ating mga panalangin personal. Panginoong masuyo mong tulungan ang iyong simbahan na ngayon sumusumamo ng mga kahilingan niya sa iyo at ito'y pagbigyan mo sa pangalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahaing ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan, minarapat mong manahan sa bahay dalangin ang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinilaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo palagi nang makapagdiwal ng mga kasapi na sa iyo'y kasasapit ng maluwalhati, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon sa ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan na may sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo, ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Bago niya noong gabing ipagkanulos siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipa ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya't bilang pasasalamat niya ay aming iniaalay sa iyong buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mong iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo, loobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at kay San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, mga martir at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasa ang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang mga handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mong mga kahilingan ng iyong angka na ngayon tinipon mo sa iyong harapan, namang mawain kupkupin mo at pag-isayin ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito ay nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at aral ni Jesus nating Panginoon at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa lahing nangangarap mo. Aming ang kaharian mo, sundin ang loob sa lupa at sa langit. Ika'y pumibig, ika'y mo katayin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual Communion. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang parish announcement. Magkakaroon po tayo ng ikalawang koleksyon para po sa intensyon ng ating Kristong Hari. Ang Series 3 ng Bible Study, Faith and Formation at Youth Fellowship na pinangungunahan ng ating Parochial Vicar, Reverend Father Eric de la Peña at Parish Youth Ministry ay muli pong nag-aanyaya para po sa isang makabuluhang talakayan patungkol sa Mariology ng mga dogma ng simbahan sa mahal na birhen at pagbibigay papuri sa ating Panginoong may kapal. Para po sa Bible Study sa ganap na alas 10 ng umaga at sa Youth Fellowship naman po ay sa ganap na alas 12:30 ng hapon sa Bulwagang Colbe. Ang Milicia Immaculata po ay magkakaroon ng proyekto na gaganapin sa buwan ng Disyembre para sa kasalang pamparokya. Inaanyayahan po ang lahat ng mga mag-asawa na hindi pa kasal sa simbahan at sa mga magkasintahan na nagbabalak na magpakasal na makiisa po sa nasabring proyekto na ito ng Milicia Immaculata. Para po sa kumpletong detalye ng mga requirements, makipag-ugnayan po lamang sa opisina ng ating parokya. Ang atin pong feeding program para sa mga bata ay ginaganap tuwing araw ng linggo pagkatapos ng banal na misa sa ika-4 ng hapon. Para po sa mga nagnanais pong mag-sponsor para sa ating feeding program, bukas po ang opisina ng ating parokya para po sa inyong tulong at suporta. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa mga gawain ng ating parokya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.